ang dating isa sa pinakamahirap na probinsya. Ngayoy destinasyon na ng turista. May mga naghahanap ng adventure. Meron namang ang ganda ng probinsya ang Pakay. Pag sinabing Camarines Sur, maraming NPA, maraming bagyuhin, maraming mahirap, maraming malnourished na bata. Pero ngayon, pag sinabi mong Cam Sur, wakeboarding, Ironman, ngayon Ad Congress, progresibo na, maraming turista, #1 tourism destination in the country. Noong 2010, mahigit 2 milyong turista ang dumagsa sa Camarines Sur. Marami sa kanila dito nagbakasyon sa Cam Sur Water Sports Complex o CWC. Kakabit na raw nito ang pangalan ni Governor. Well, naging governor ako, talagang naisip ko, gusto ko i-promote ang Camarines Sur as a destination for tourism. Kaya lang, naisip ako kung ano yung maganda. Sabi ko, water sports. Naisip ko, the fastest growing water sports in the world, wakeboarding. Ni-research ko, binintahan ko sa ibang bansa. Ginaya po natin dito. Ang karesulta po ay tayo ang naging #1 wakeboarding site in the world. Nakilala rin ang Cam Sur sa motocross, bike trail, marathon at iba-iba pang extreme sports activities na ginaganap taon-taon sa mga tourist destinations tulad ng Mount Isarog at Karamoan. Nagkaroon ng mga survivor na activities doon. Sa loob po ng 4 na taon, nagkaroon na po doon ng 12 na survivor, 9 na countries yung nag-ano doon. At daming nag-open ng mga hotel, sa restaurant. Ang turismo raw ay nagdadala ng dagdag na kita sa mga mamamayan. Mula sa 600 milyong pisong kita ng probinsya noong 2002, dumoble ito noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 1.3 billion pesos. Nakaka-create na employment, nakaka-create na oportunidad, nakaka-create ng trabaho. So malaking tulong talaga. Dahil sa wakeboarding, masenso ang aming probinsya. Ang turismo ay nag-aangat ng kaunlaran dahil may tatawag tayong multiplier effect. May turista, may kakain, may dadating, may bibili ng mga local product, at may gagasto sa lalawigan. So ibig sabihin, yung multiplier effect na dapat may mga trabahong na ke-create. Bukod sa CWC, ipinagmamalaki rin ni Governor ang kanilang Information and Technology Park. Kami lang ang gobyerno lokal na nagpapatakbo ng isang IT park, Information Technology Park, na may kulang-kulang 2,000 po ang call center agents na nagkatrabaho. Kami lang ang local government na may animation studio, gumagawa kami ng mga cartoons all over the world. Patunay raw sa pag-unlad ng Cam Sur ang pagdaraos dito kailan lang ng Philippine Advertising Congress o Ad Congress. Ito ang pagtitipon kada 2 taon ng mga malalaking pangalan sa mundo ng advertising, telebisyon at media. Tuwan-tuwa, dahil dati karamihan Baguio, Cebu lang yan. Siyempre, very positive. Pagkatapos po ng Ad Congress, pag-host namin dito, sigurado. Lalo pa kaming maraming pa kaming dadagsain ng iba't ibang mga convention at conferences. Hindi alam ng ibang mamamayan ang mga nangyayaring ito sa kanilang probinsya. Sa bayan ng Bombon, hinihintay ni Lani Batas ang kanyang asawa na naghanap ng makakain ng kanilang pamilya. Ayos lang po sa amin na mawala lang yung ulam, wag lang yung bigas talaga. Kasi po yung kanin, pag may asin makakain yun. Pag ang bigas ang mawala, ay hindi namin makakain. Gulay, hindi talaga mabubusog ang mga bata. Pinagkakasya ni Lani ang 150 pesos na kinikita ng kanyang asawa kada araw. 8 ang anak ng mag-asawa at isang kahig, isang tukaraw ang buhay nila. Pag minsan po talaga, kahit walang talaga kung minsan walang trabaho. Minsan sa isang buwan, minsan ilang araw lang ang trabaho niya. Hindi ko na talaga yung papagkasyahin kasi wala akong papagkasya. Minsan po, minsan nahingi kami ng sa may tanim na yung may kamuting kahiba. Minsan nahingi ako doon sa kapatid ko na may
may saging. Ayon sa DSWD o Department of Social Welfare and Development, 50% ng pamilya sa Bombon ay sumasala sa pagkain. Well, sabi nga ng Commission on Audit, from 39 puris kami na ang 10th richest in income. Napababa namin ng malnutrition by 45% according sa National Nutrition Council. Dahil hindi regular ang pasok ng pera sa pamilya, hindi napapag-aral ng mag-asawa ang ilan sa kanilang mga anak. Pagpasukan ngayon, sana 5 ang eskwela ko. Naging 3 lang. Hindi na po siya inaabot ng budget. 9 sa bawat 10 bata sa Camp Sur ang nakakapasok sa elementarya. Pero 5 lang sa bawat 10 ang nakakatuntong sa high school. Walang pagbabago sa nakalipas na 5 taon. Mukhang hindi tumutugma ang mga press release, ang mga bali-balita sa turismo sa kabuhayan ng tao. Lalo na nakabasa pa ako na hunger. The worst in the region also. Importante yan, kahirapan at level ng kabuhayan ng tao ang sinusukat dito. Sa taong 2006 at 2009, tumaas ang bilang ng mahirap sa populasyon ng probinsya kumpara noong 2003. Hindi man po lahat masasabing, hindi po lahat naghihirap. Kasi po, yung pong talaga, dahil man po talaga mahahali ito. Yung yung iba talagang kapusman talaga sa kuyan. Nakita naman natin ang resulta. Gaya yung ako sa akin personal, pwede kong sagutin na marami kami nagawa, maraming pagbabago ang nagawa. Governor ako for almost 7 years pa lang. Pero kagaya niyan, hindi naman kami pwedeng papayag ang Ad Congress na i-host dito sa Camp Sur kung sa tingin nilang hindi magandang lugar ang aming probinsya. Positibo ang pag-angat ng turismo sa Camp Sur at marami raw ang nakinabang dito. Pero may ibang serbisyo at taong tila na pag-iiwanan.